Sa isang serya ng pahayag mula sa dalawang senior Australian officials, inilahad ng mga ito ang lumalaking pangamba sa patuloy na agresibong pagkilos ng China, hindi lamang sa South China Sea kundi pati sa East China Sea, South Pacific at maging sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa kanila, ang mabilis na paglaki ng modernisasyon ng People's Liberation Army ay nagbibigay daan para lumawak ang operasyon ng China. Hindi na raw ito simpleng regional power, kundi isa ng global player na handang ipakita ang lakas kung saan sila mayroong mga interes. Sinabi rin ng mga opisyal na ang pagdami ng mga barko, submarino at iba pang assets ng China ay nagpapalakas ng kanilang kakayahang mag-operate ng mas malayo at mas matagal. Sa loob lamang ng 10 taon, lumobo ang fleet ng Philippine Navy na ngayon ay tinuturing na may pinakamalaking bilang ng barko sa buong mundo. Dahil dito, nagiging mas agresibo ang Chinese patrol sa mga lugar na dati ay bihira nilang puntahan, mula sa East China Sea kung saan sila madalas magkasagupa ng Japan hanggang sa South Pacific kung saan sinusubukan nilang pasukin ang political influence ng Australia. Isa sa pinaka-nakakabahalang pahayag mula sa Australian officials ay ang posibleng na muling magsagawa ang China ng malalaking reclamation project sa mga disputed areas upang magkaroon ng mas malaking military bases, mga advanced na mga radar systems at malalakas na airfield sa loob ng West Philippine Sea. Kapag nangyari ito, mas lalo pang magiging dominante ang China sa rehiyong matagal nang pinagtatalunan at ang anumang bagong reclamation ay hindi lamang territorial gain, ito ay magiging strategic military expansion na magpapahirap sa freedom of navigation. Ito ang senaryong kinakatakutan ng maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa Australia, ang tanging paraan para mapigilan ang aggressive expansion ng Beijing ay ang mas malalim at mas matibay na security partnerships. Nananawagan ng mga opisyal na ang mga like-minded states tulad ng Australia, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Japan, India at Estados Unidos ay dapat magtulungan. Hindi ito dapat maging panibagong alliance kundi isang coordinated security framework na nakatuon sa pagprotekta sa free and open Indo-Pacific. Sa panahon ngayon, ang magkakahiwalay na pagkilos ay hindi sapat upang kontrahin ang laki at bilis ng paglawak ng China. Kinakailangan ng kolektibong presensya at shared intelligence upang mapanatili ang stability. Isa sa malaking punto ng Australia ay ang pangangailangang matiyak na ang mga militar sa rehiyon ay kumikilos sa safe at professional manner. Ngunit kung pagninilayan ng kanilang pahayag, malinaw na patama ito sa China na kilala sa pagkakaroon ng agresibong maritime behavior. Matagal nang inireklamo ng Pilipinas, Japan at Vietnam ang pagharang, pagbuga ng water cannon, laser pointing at iba pang harassment tactics ng Chinese forces. Sa paggamit ng diplomatic language, pinipilit ng Australia na hindi mag-escalate ng diretsong bangayan. Ngunit ipinapahiwatig nila na ang China ang pangunahing sanhi ng unsafe encounters. Ito ay isang pagpapaalala ng irresponsible action ay maaring magdulot ng hindi inaasahang conflict. Ang mas malawak na galaw ng PLA ay hindi lamang tungkol sa territorial claims. Ito ay bahagi ng long-term strategy ng Beijing na magkaroon ng global military reach. Sa mga nakaraang taon, nakita na ang military presence ng China sa Africa, sa Middle East, sa Indian Ocean at maging sa Latin America. Ibig sabihin, hindi na lamang depensa ang habol ng China, kundi kapangyarihan na kayang tumapat sa Estados Unidos sa hinaharap. At habang lumalawak ang kanilang global reach, lumiliit naman ang maneuvering space ng mas maliit na bansa, kabilang ang Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas vocal ang Australia sa paglalantad ng military trajectory ng China. Para sa Pilipinas, malaking aral ang pahayag na ito kung ang Australia na may advanced military at malakas na ekonomiya ay lantaran ng nagsasabi na lumalala ang aggressive expansion ng China. Ano pa kaya ang epekto nito sa mas mahihinang bansa? Ang Pilipinas ang may pinakamalapit na lokasyon sa mga contested features. Tayo rin ang pinakamadalas makaranas ng harassment at maritime intimidation. Ibig sabihin, kung hindi kikilos ang bansa kasama ang allies nito, posibleng mas lalo tayong mapalibutan ng Chinese military presence sa susunod na mga taon. Ang presensya ng China sa South Pacific ay isa pang malaking alarma para sa Australia. Sa rehiyong matagal nang hawak ang Canberra bilang sphere of influence, unti-unti nang pumapasok ang Beijing sa pamamagitan ng economic agreements, security deals at infrastructure loans. Kapag nagkaroon ng Chinese military base sa loob ng South Pacific, ito ay magiging direct security threat sa Australia. Kaya hindi nakapagtataka na mas maaga nilang napansin ang paglipat ng China mula sa regional expansion tungo sa global ambition. Ang pahayag nilang ito ay hindi lamang obserbasyon, ito ay babala na dapat ding pakinggan ng ASEAN. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkakaroon ng coordinated response sa paglawak ng China. Hindi sapat ang diplomatic protest, hindi sapat ang individual modernizations. Ang kailangan ay interoperability, shared surveillance, joint training, maritime patrol, coordination at intelligence sharing. Ito ang gustong iparating ng Australia. Kung hindi magpapakita ng United Front ang mga bansa sa Indo-Pacific, madali silang isa-isang i-pressure ng China. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Australia, Japan, US at iba pang democratic partners. Sa kabuuan, ang pahayag ng Australia ay isang malinaw na mensahe. Ang panahon ng tahimik na paglawak ng China ay tapos na.
Ngayon, ito ay lantad, agresibo at suportado ng pinakamabilis na military expansion sa modern history. Ang China ay hindi na lamang regional actor, isa na itong global challenger, at kung hindi magbabago ang collective strategy ng Indo-Pacific nations, ang territorial dispute sa South China Sea ay maaring maging unang yugto lamang ng mas malawak na geopolitical struggle. Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging alerto, handa at strategic ang Pilipinas sa harap ng lumalaking kapangyarihan ng Beijing. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?